We are here at in front of our subdivision together with our frontliner police officer. Hinahamon ko lahat ng mga mayayaman dyan sa loob na gawin yung ginagawa ko. Sino nga ba si Francis Leo Marcos? Anong naging dahilan bakit naging usap-usapan siya sa social media? Bakit maraming natuwa sa kanya sa kabila ng nagyabang daw ito sa kanyang mga live streams? Yan ang mga tanong na sasagutin natin sa video na ito. Kaya ipagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang like ang official Facebook page natin. Sa gitna ng problema na hinaharap hindi lang ng ating bansa, gayon din ng buong mundo, ay bigla lang nagkaroon ng sunod-sunod na share ng mga live video ni Francis Leo Marcos at isa na ako sa nakapanood nito sa Facebook. Maraming nagsasabi na mayabang siya kung iyong pagbabasehan sa kanyang pananalita. Ngunit kung titingnan mo ang kanyang mga ginagawa ay malamang hahangaan mo din siya. Kaya literal sa kanya ang katagang mayabang sa salita pero may ginagawa. Well, mas kilalanin pa natin kung sino si Sir Francis Leo Marcos. Siya lang naman ay nakapagtapos sa MIT o Massachusetts Institute of Technology sa Boston, USA noong 1997. Kung kaya't sa pinag-aralan niya pa lang ay talagang may ipagmamayabang na siya dahil isa siyang edukadong tao. Matapos siyang makapagtapos ay pinasok naman niya ang mundo ng pagnenegosyo at kasama niya rito ang kanyang ama dito sa Pilipinas. At hindi mo maitatanggi na naging matagumpay ang kanyang negosyo. Alam mo ba na sa ngayon, siya ang tinuguriang chairman ng Marcos Group of Companies dahil sa may angking galing ito sa linya ng pagnenegosyo. Noon pa man bago ang matinding problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon ay kilala na siya ng mga tao dahil sa madalas itong tumulong at nagbibigay ng donasyon sa mga nangangailangan. Alam mo ba na noong March 28, 2020 ay nagbigay lang naman siya ng $3 million? Yes, tamang narinig mo. $3 million or humigit kumulang na 150 million pesos na donasyon sa mga higit na apektado ng enhanced quarantine dito sa Luzon. Maliban pa doon, ay nagbigay din siya ng mga food supplies sa bawat pamilya. Naglaan din siya ng budget upang makabili siya ng 380 na sako ng bigas at mga food items na kanya ding ipamimigay sa mga apektadong pamilya. Ang lahat ng ito ay masasabi natin na hindi gawa-gawa lang dahil karamihan sa kanyang mga pagtulong ay naka-live. Marami sa atin ang nagagalit kapag dokumentado ang pagtulong. Ngunit kung titingnan naman natin ang isang side nito, ay pwede itong mag-udyok at maging inspirasyon sa ibang tao na medyo nakakaangat sa buhay upang tumulong sa iba. Documented man ito o hindi, ito pa rin ay isang aksyon ng pagtulong. Nauso sa social media ang iba't ibang challenge. At si Sir Leo naman ay may isang magandang naisip na challenge at ito ay konektado at higit na makakatulong sa mga apektado ng enhanced quarantine. At ito ay tinawag niya na Mayaman Challenge. Simple lang naman ang challenge na ito dahil tinatawagan niya ang lahat ng mga nakakaangat sa buhay, mga politiko o kahit sino man na kayang gawin ng challenge na ito. Kailangan lang naman nila na tumulong sa kahit anumang paraan sa mga apektado ng enhanced quarantine. Hinahamon ko lahat ng mga mayayaman dyan sa loob na gawin yung ginagawa ko para kahit paano patulungan naman natin yung ating mga kababayan. Hindi yung patago-tago kayo dyan. Kung iisipin mo, ay talagang dito masusubukan ang mga taong may kakayahang gawin ito.
Dahil sa madaming natuwa sa ginagawa niya, ay madami ang nag-share sa kanyang mga livestream at libo-libo ang nanood sa kanya. Ngunit, kahit na maraming natuwa sa kanya, ay hindi talaga maiiwasan na may mga kumukontra sa kanya o kilala bilang mga keyboard warriors. Nabanggit niya pa sa isang livestream niya na umabot ng 200k viewers ang isa niyang livestream sa Facebook at nagulat na lamang siya dahil bigla itong nabura sa kanyang account. Pabiro na lang niyang sinabi na kahit ang Facebook pa lang ngayon ay sinasabotahe na rin siya. Agad naman itong sinuportahan ng mga netizens dahil sa isang linggo pa lang ang nakakalipas nang gawin niya ang kanyang YouTube channel ay umabot na agad ito ng 249,000 subscribers. Ito ay isa sa refleksyon na suportado siya ng mga tao. Sa mga livestream naman niya ay pinapakita niya doon na kinakatok niya ang mga pintuan ng mga kapitbahay at talagang mayayaman ang mga ito upang sabihin at himukin sila na gawin ang mayaman challenge. Nakakatawa man kung iisipin pero isa itong epektibong paraan. Sinabi niya din sa kanyang livestream na maliban sa pagdarasal ay kailangan din talaga ng tao ng supply ng pagkain dahil halos lahat ng nasa syudad ngayon ay naka-lockdown na. At isa sa nakakatawa niyang banat sa kanyang livestream ay hindi niya raw ginagawa ang pagla-live para sumikat o maging famous dahil noon pa lang ay sikat na siya. Ginagawa niya lang ang lahat ng ito upang makatulong siya sa kanyang kapwa at siya ay makapanghikayat din ng iba pang tao upang makatulong din. Ano ang stand mo sa pamamaraan ng pagtulong ni Sir Francis Leo Marcos? Nais mo bang mag-suggest ng topic para sa susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang at abangan kung ito na ang next na feature sa ating susunod na Kaalaman Story.